Binabago ng Saudi Arabia ang itinuturo nito sa mga bata at nagdudulot ito ng kaguluhan. Isang bagong pagsusuri sa 100 at 36 na aklat-aralin ng Saudi ang nakatuklas na karamihan sa mga material na itinuturing na may pangkamuhi sa mga Hudyo at Kristiyano ay tinanggal na. Ayon sa organisasyong Israeli na Impact C, itinuturo na ngayon sa mga estudyante ang tungkol sa mapayapang pakikipamuhay, critical na pag-iisip at malasakit sa mga minorya, migrante at mga taong may kapansanan. Maging ang pangungusap, ang mga Muslim ay hindi kailanman susuko sa Jerusalem ay tinanggal na mula sa isang aklat-aralin sa wikang Arabe para sa ika-11 baitang, isang hakbang na ikinagalit ng maraming pro-Palestinian na tinuturing itong pagtalikod sa mahalagang layunin ng mga Palestinian. Ngunit hindi pa ganap na malinaw ang sitwasyon dito. Ayon sa pagsusuri, nananatili pa rin ang mga salitang naglalarawan sa Israel bilang isang kapangyarihang mananakop. Kaya, gaano nga ba talaga kalaki ang nagbago sa loob ng mga silid-aralan sa Saudi? At ano kaya ang maaring ibig sabihin ng mga reformang ito para sa hinaharap ng ugnayan ng Saudi at Israel? Ngayon, makakasama natin ang eskolar ng Gitnang Silangan na si Dalia Ziada. Dalia, gaano kahalaga na tinatanggal ng Saudi Arabia ang mga linyang tulad ng hindi kailanman isusuko ng mga Muslim ang Jerusalem mula sa mga aklat-aralin sa paaralan? Ipaliwanag mo ito sa amin. Salamat, Natasha. Masaya akong makasama ka. Napaka-interesante nito. At masasabi kong napakatapang din ng hakbang na ito na gawin na yon kaysa ipagpaliban pa. Nasa agenda na ng pamahalaan ng Saudi mula pa noong 2017 ang paggawa ng mga reforma sa lipunan, sa sistema ng edukasyon, lalo na sa mga materyales pang edukasyon. Nakita natin ito, sa tingin ko, mula taong 2022 hanggang 2024. Malaki ang ginawang pagbabago sa mga aklat-aralin pagdating sa mga teksto. Halimbawa, ang pagpuri sa marahas na jihad o ang paninira sa ibang mga grupong panrelihiyon na hindi Muslim tulad ng mga Kristiyano at Hudyo at iba pa. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, may isang kapansin-pansin nangyari sa reformang ito dahil binago nilang pananaw tungkol sa Jerusalem, imbes na palaging ganon, dahil gaya ng alam mo, ito ay napakahalaga. Sentro ng alitan sa pagitan ng mga Muslim at Hudyo sa pangkalahatan tungkol sa Jerusalem dahil pareho nilang inaangkin na kanila ito. Siyempre, sa panig ng mga Muslim, ito ay isang maling pag-aangkin na siyang humihila sa mga Muslim sa alitan ng Israel at Palestina, ang mga Muslim sa kabuuan. Ibig ko sabihin, ang 2 bilyong Muslim sa buong mundo ay nadadamay sa alitang ito. Kaya, kung ang Saudi Arabia, ang lugar kung saan nagsimula ang Islam, sa totoo lang, at parang ina ng mundo ng mga Muslim, ay nagsasabi na ngayon na ang Jerusalem ay hindi naman talaga ang bagay na kailangan nating pag-awayan. Malaki ito. Malaki ang mababago nito sa sapin ng alitang Muslim at Hudyo na tumatakip sa alitang Israeli at Palestino. Tama, sa palagay mo ba, ang mga pagbabagong ito ay nagpapahiwatig na sinusubukan ng Saudi Arabia na ihanda ang mas batang henerasyon para sa hindi gaanong paggalit na pagtingin sa Israel? Bahagi nito, oo, pero ang pinakamalaking bahagi ay ang ihanda ang mga bagong henerasyon sa Saudi Arabia na maging mas bukas sa ibang kultura. Bilang bahagi ng Bisyong 2050 ni Crown Prince Mohammed bin Salman na buksan ang kanyang bansa para sa mga dayuhang pamumuhunan mula sa mga kanluraning bansa, katulad ng nangyari sa United Arab Emirates halimbawa. Kaya para dito, para mangyari ito, ang mga tao, ang mga bagong henerasyon ay kailangang ihanda para tanggapin ng mga tao mula sa iba't ibang pinagmulan. Gayunpaman, sa kabilang banda, kailangan nating laging tandaan na ang buong reyon ay patungo sa pagkakaroon ng magagandang relasyon sa Israel. Nakikita ko itong hindi maiiwasan kung mangyayari man ito sa loob ng 2 taon mula ngayon o 20 taon mula ngayon. Hindi ito maiiwasan at ang Saudi Arabia at iba pang mga bansang Arabo ay lubos na nauunawaan ito. At sigurado akong gagawin nila ang lahat ng kanilang makakaya upang maghanda para sa sandaling ito kung kailan maaari na nilang gawin ang hakbang at sabihing gagawin naming normal ang relasyon sa Israel at kikilalanin ng Israel bilang isang katutubong bahagi ng Gitnang Silangan. Kasabay nito, kinikilala pa rin ng Saudi Arabia ang layunin ng mga Palestino at syempre, ang solusyong 2 estado. Kaya sa tingin mo, paano sinusubukan ng kaharian na balansehin ang 2 mensaheng ito?
Sa tingin ko ang balanse dito, ito ay isang napaka-interesanteng tanong talaga dahil iniisip ng mga tao na sinusubukan ng pamunuan ng Saudi Arabia na balansehin o palugdan ang kanilang lokal na publiko. Hindi ito ang kaso. Sinusubukan nilang pasayahin ang mas malawak na Arabong publiko. Ang Saudi Arabia ang de facto na leader ng mundo ng mga Arabo ngayon, lalo na mula noong mga revolusyon ng Arab Spring na nagpahina sa Syria at Ehipto na noon ay mga pangunahing haligi ng mundo ng mga Arabo. Kaya dahil dito, sinusubukan ng Saudi Arabia na tiyakin na hindi nito mawawala ang pwesto nito sa mga bansang Arabo. Bilang mga iginagalang na pinuno ng mga Arabo, kung iiwanan nito ang tinatawag na adikain Palestino na palaging sentro ng pananaw at pananaw ng mundo ng mga Arabo. Kaya sa tingin ko, ito ang sinusubukan harapin ng Saudi Arabia. Pero ang kanilang mga mamamayan, ang mga tao sa loob ng Saudi Arabia, sila ang pinaka hindi dapat alalahanin dahil sa huli, ang Saudi Arabia ay isang monarkiya. Meron itong kulturang tribo, kulturang pampamilya, kung saan kadalasan ang mga tao ay sumusunod sa pamunuan nang walang matinding pagtutol pagdating sa mga issue ng panlabas na pulisya o iba pa. Kaya oo, sana magdulot ito ng positibong relasyon sa pagitan ng Saudi at Israel at higit na kapayapaan sa rehiyon sa hinaharap. Sige Tale, gusto kitang pasalamatan sa pagsama sa amin. Talagang nakakaintriga ito. Sa tingin ko, kailangan nating maghintay at tingnan kung paano ito mangyayari at kung ano ang ibig sabihin nito para sa mga susunod na henerasyon.